pag-uusapan na ito. Salamat, Panginoon, sa kagalakan na kung paano kami, Panginoon, nakakilala at yung taong ginamit mo, Panginoon, na kaya kami nandito, Father God. Lord, naniniwala ko, Panginoon, na ano man yung strategy, ano man yung arts, Panginoon, ng winning, Father God, matututunan namin to at i-apply namin to sa aming puso. Manguna ka, in Jesus' name, Amen. So, ang galing ng mga sagot nyo. Ako nga inisip ko rin paano nga ba ako nakarating dito sa church? So, yun, in-invite ako, gawa project, yung pala cell group. Yan, doon din nag-start yun. Effective ba? Effective kasi nandito ako di ba? Tsaka effective siya kasi nilagay niya kagad ako sa ministry na gusto ko, which is yung dancing. Effective talaga yung mga ganyan ministry na yan nagtatagal. Ayan, sige, ang ating lesson for today's po ay the art of winning. So, ang ating biblical foundation ay Proverbs. Wait lang po, naglalag. Ayan, Proverbs 11 verse 30b. Pabasa nga po. Yan. And he who wins souls is wise. So, sabi nga, isa sa mga pinakakilalang tao sa Bible. Sabi nga, one of the greatest men of the history, ayan, na ginamit ng Panginoon pagdating sa art of winning was Apostle Paul. Kilala niyo si Paul? Kagabi na-share ko siya dun sa tao na nag-testimony kanina. Sabi ko sa kanya, sabi ko kasi, wow, magte-testimony ka. Sabi niya, oo nga, sabi ko, para ka palang si Paul. Kasi from nothing, di ba? From nothing. Actually, sabi niya nga sa akin, oppressor nga si Paul doon. Pero sabi ko sa kanya, pero at least, galing ka doon sa wala, tapos bigla ka nakakilala sa Panginoon. Tapos si Paul, ganun din siya. Ginamit siya ng Panginoon. Mula siya sa, ayoko sa Lord. Ayan. Pero dumating sa point na siya pala, yung ginamit ng Panginoon pagdating sa winning ng so, sabi nga, hinayaan ng Panginoon na masulat niya yung 13 books sa New Testament. Alam niyo ba kung ano yon? Bilangin natin. Corinthians. Ayan, siya yung pinakamaraming nasulat na books sa New Testament. Tapos siya rin yung pioneer. Sabi nga, sa pag-win ng mga Gentiles. Naniniwala ba kayo na Gentiles kayo? Oo, kasi di ba, ang kaligtasan binigay talaga sa mga Hudyo. Pero tayo na hindi Hudyo, hinayaan ng Panginoon na makuha natin yung salvations. So, siya yung pinaka-pioneer. Isipin mo, isa siyang Hudyo, nakakilala talaga siya sa Panginoon, pero ang ni-reach niya yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Diba? Tapos ano pa? Sabi nga, siya rin daw yung isa sa pinaka-most influential teacher pagdating sa Christian doctrine. Kasi doon pa lang sa 1 Corinthians, talagang kota ka na pagdating sa doktrina sa kanya di ba? Sabi nga daw, Paul was an effective witness. Ano ibig sabihin ng effective? Ate Hershey, ano ibig sabihin ng effective? Ay, kasi nga, nga pala si Ate Hershey. Yung ano po, yung effect sa'yo, yung ano po, yung parang umaano sa effective yung explain. Sige, tutulungan siya ng kanyang kapatid. Hindi kaya kapatid. Ano ibig sabihin sa'yo ng effective? Yung pag sinampal ka, masakit, effective yun. Parang ano siya, parang effective, parang gumaganang ano. Sige, ganito. Tutulungan natin si ate. Sige, tulungan mo. Sinabi ko lang epektibo Ibig sabihin ng effective? Hindi talaga isip pa. Nag-iisip siya. Yung parang pag may decolor kang labahan, lagyan mo ng chlorine, effective yun. Ayan, di ba? Yung nakakahawa. Ayan, nakakahawa pag effective, di ba? Sabi nga, it happens when the message that comes
that comes out of our mouths carries the same anointing and power as the words that came from Jesus. So, magiging epektibo lang daw tayong mga leaders. Sabi nga, isa sa mga art of winning is yung kailangan effective ka. Si Paul ganun siya, di ba? So, kung ano yung sinasabi mo, sabihin may anointing and power yon na galing kay Jesus Christ. Isa sa mga character na meron si Paul, kapag nagpipreach siya, hindi siya pwedeng walang nawiwin. Ayan. So, sabi nga, di ba? Sabi din dito, ayan. Sabi diyan sa 1 Corinthians 9:16, babasa po. Ayan. So, si Paul, napaka-effective niya to the point na even siya, ayaw niyang hindi nababanggit yung salita ng Panginoon. Hindi siya pwedeng hindi nagpipreach kung sa, kunwari, isipin mo si Paul, ganito, parang ganito yung pinakaugali niya. Pagtabi ko sa'yo, anong ba si Jesus Christ? Oo, niligtas ako. Nun gusto mo ba maligtas ka rin? So, ganun siya ka-effective na sa paggamit ng art of winning. Sabi nga, ilang bang city yung na-reach ni Paul nung panahon na nagdi-disciple siya? Yung panahon na nag-win siya. Sabi nga, how many cities did Paul reach throughout his lifetime? Hulaan nyo lang, mga estimated lang. Oh, may nagtataas sa likod. Ano yan? Ilan ba yon? Ayan. Ilan ba, Ate Net? Ilang cities sa palagay mo yung na-reach ni Paul nung panahon ng buhay niya? Benny. Basta marami. Ayan. Estimated na nakalagay sa Bible ay 50 cities. So, isipin mo, nasa Letre ka pa lang or nasa Tansa ka pa lang. Diba? Isang barangay pa lang yung kaya, yung lugar na meron ka. Ilan na yung nawiwin mo? Si Paul, 50 cities. Cities nga yung binanggit hindi barangays. Cities talaga yung binanggit. So, ganun siya kagaling pagdating sa pagwiwin ng soul. So, sabi nga, mayroon ako dito papakita. Pakita nga pa, Ate Leia. Yan. Ayan yung mapa ng journey ni Paul. Kita nyo ba? Actually, pagdating dito, mula dito sa Egypt na to, di ba? Bandang dito. Yan. Nalakbay niya hanggang Asia. O, di ba? Hanggang Syria. Ganyang kalaki yung naabot ni Paul nung panahon na siya ay nag-win. So, sabi din sa Acts 15 verse 36, meron siyang clear goals. So, naging effective si Paul na mag-win ng souls dahil meron siyang clear goals sa pag-evangelize kay Kristo. 'Di ba? Sabi nga, we find this in Acts 15:36. Pabasa po. Ayan. So, yun yung panahon na si Paul, tsaka inutusan ni Paul si Barnabas na balikan yung mga lugar na napuntahan na ni Paul. So, sabi nga, isa sa art of winning is yung maging effective ka. Pangalawa, he saw it as a privilege, not a burden. 1 Corinthians 9:17. Ang tagal. Ayan. Sige nga, Ate Dang, sa mga disciple na meron ka, nakikita mo ba sila na burden? Anong burden? Ang lalim. Burden. Hindi, kasi mahal ko sila eh. Ayan, di ba? So, si Ate Dang, yung mga disciple niya, yung mga hawak niya, hindi niya yung nakikita na burden. Bakit? Kasi mahal niya. So, even si Paul, isa sa mga effective na sa pag-uwi niya, hindi niya tinake yon na parang burden. Kasi pag burden, kasi parang mapapagod ka eh. Pero kung iti-take niya yan, sabi nga, a privilege. Ayan. So, andun yung joy, tsaka yung willingness, yung excitement, tapos yung parang, yung enthusiasm, yung gigil mo na, kasi alam mo sa sarili mo na, dahil love mo sila, ayaw mo silang mapahamak. Tsaka ginawa niya yung lifestyle. So, sa Konso, kung di ako nagkakamali, ang Konso 5 ba? Ang lifestyle.
Sa lifestyle, sabi nga, magkaiba daw yung, ano ba yung sinabi ni Pastor? Basta pag sinabing lifestyle daw, ito yung pagbabago ng buhay mo na lagi mo nang gagawin. So si Paul, kaya hindi niya tinake yun na privilege kasi ginawa niya, hindi niya yung tinake na burden kasi ginawa niya yung lifestyle. Sabi nga sa Acts 20:24. Ayan, pabasa po uli. Ayan. So sabi nga unang karakter ng Art of Winning is maging effective na witness. Pangalawa, tinake niya to as a privilege, not a burden. At pangatlo, he had no personal interest. So, parang iniisip ko nga, ano ba yung personal na interest? So, sabihin pala nung inaya ako dito, gusto lang niya madagdagan yung miyembro niya sa dance, ganun ba yun? So, hindi pala dapat ganun. Tayo bilang mga leader, alam ko soon to be leader at sa mga leader na, hindi naman tayo nagtitake ng interest sa mga disciples na meron tayo. Pabasa nga po ng 1 Corinthians 9:18. Ate Net, bakit mo ba sila mahal? Kasi once lost din naman ako. 'Di ba? And minsan, pag ikaw yung mas pinupul ng Lord, ibig sabihin, may malaking allowance para sa'yo na ibigay para sa iba. Yon. Pinul ka muna niya bago ka magbigay sa iba. Yon. May sahod ka ba, Tinet? Wala. So, tayo bilang mga anak ng Panginoon, wala naman tayong sahod eh. Actually, ang pinaka-perks natin sa pagsunod sa Panginoon, yung mabigay niya yung blessings natin. Pero sabi nga, di ba, mahirap pa rin sumunod sa Panginoon. Pero dahil, sabi nga, hindi natin tinitake yon na take for granted yung blessing ng Panginoon. Nandito tayo at nag-win pa rin ng souls. Kumbaga, even si Paul, hindi siya nag-interest sa mga bagay na napuntahan niya, nakilala niya. Tutusin, si Paul ay mayaman. Sabi, ang pagkakalong sa story ni Paul, siya ay mayaman, pero umalis siya sa yaman na meron siya. Tapos nung time na nag-win siya, nagtatrabaho siya para mabuhay siya. Kumbaga, hindi siya umasa sa mga taong makikilala niya, mawiwin niya, mayaman man yon o hindi. Kasi ang mga tao. Pang-apat sa karakter. Oh, may feedback. Ulit natin yan. Pang-apat. Wala. Meron nga. Ano ba yan? Gusto ko yan. Oh, meron talaga. Hindi niya sinabi, may kakambal ako dito. Ay, umuulit talaga. Ay. Hindi ba mawawala yan? Si Josim. Yung ano mo, naglolo ko na. Pinapakailaman ni Leia. Gusto ko yan. Kaya pang-apat tayo. Kasi nakakaloka yung mic eh. Oo, umuulit talaga siya. Hindi siya nagsasawa. Kaya Josim, paging po. Kaya Josim. Pang-apat, he had a servant's heart. Ayan. So, di ba natukoy naman na natin na bilang isang leader, even nung pagiging successful leadership, kailangan meron tayong humble heart o servant's heart. Sabi nga po sa 1 Corinthians 9:19. Ayan. Pabasa po. Ayan. So malaya naman talaga tayo, di ba? Malaya ba kayo? Kasi may sumusun. Sumunod kayo. Malaya ba kayo?
Ayan, so tayo, malaya tayo. Kasi bakit? We are free from slave, tsaka we are free from sins. Pero sabi nga, diba, si Paul, nakaka-distract siya. Okay lang, last naman na to eh. Si Paul, time na nag-win siya. Nung time na, sabi nga, servant's heart. O, diba? Nag-echo. Kay Jasim. O, diba? Sim. Oh. Last na. Ayan, so sabi nga, si yung last na, tapos may umi-echo pa. Check. Wala na. Okay. Kasi naka-record siya pag hindi siya nag-mic, mag-ano sa record. Oh. Ayan, sabi nga, diba, si Paul, nagkaroon siya ng tsaka pang-apat, kailangan meron tayong servant's heart. Napakahirap naman talaga na mag-serve. Kasi parang feel mo sarili, ako actually sa bahay namin, kapag naglilinis ako ng bahay, inasikaso ko, inisip ko, ano ba yan, Lord? Katulong ba ako dito? Walang akong sahod. So, napakahirap mag-serve. Pero dahil mahal natin ang mag-win, mahal natin si Jesus Christ, nandun yung heart natin sa pag-win. So, isa pala sa mga art of winning is yung magkaroon ka ng servant's heart. Sabi nga, di ba? And even si Paul, ginaid siya ng Holy Spirit. Nung time na, sabi nga, the Holy Spirit guided Paul as a result of his humility. So, kapag servant ka kasi, nandun yung humble heart na meron ka. At nung pag-humble na yung puso na meron ka, yung Holy Spirit, iga-guide ka niya sa pag-win ng mga tao. Yun lang po. God bless. Tapos na. Hello. Ayan. Get one and pass. Get one and pass. Ayan. Binigyan kayo ng bookmark. Bible? Hindi. Wala tayong budget for laminate. Meron na lang. Wow. Kung gusto nyo dalawa, pwede. Kung gusto nyo dyan. Yeah, ano po yung gagawin natin? Pwede tayong mag-group per network. O kaya per friends. Yan. And ang gagawin nyo lang po ay magbe-brainstorm kayo kung ano yung gagawin nyo within the week para sa evangelism challenge. Yan, may mali ko na. Anong gagawin nyo ng Monday? Anong gagawin nyo ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, at saka Saturday? Pwede nyo isulat sa likod kung ano yung gagawin nyo for this week. Okay po? Yan. Bibigyan ko kayo ng 5 minutes para mag-usap-usap. Apa. Hanap kayo ng inyong kagrupo. Ano yung gagawin nyo for this week's evangelism challenge? Siyempre, the art of winning. So, ano yung gagawin nyo ng Monday? Ano yung gagawin nyo ng Tuesday para mag-win ng souls? Pwede kayo mag-share. Kunyari, kung ano yung ginawa sa inyo nang nag-share sa inyo, pwede nyo rin gawin. Ganon. Okay.
Check. Lumalapit. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh.